Ang Ibong Adarna ay ang koridong isinulat ni Jose de la Cruz. Sa kahariang Birmania, may hari at reyna. Ang hari ay si Haring Fernando at ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana. Lumipas ang ilang taon, sila ay nagkaanak. Ang panganay na anak ay si Don Pedro, siya ay makisig. Pangalawa naman ay si Don Diego, siya ay matapang. At ang bunsong si Don Juan, siya ay mabait. Lumipas ang ilang taon, si Haring Fernando ay nagkasakit ng malubha. Nung lumalala na ang sakit ng hari, pinagsabihan na ni Reyna Valeriana ang mga anak na hanapin ang lunas. Ang lunas ng malubhang sakit ng hari ay ang Ibong Adarna. Nagpaalam sina Don Pedro at Don Diego para hanapin na ang Ibong Adarna, ngunit nauna si Don Pedro. Naglakbay si Don Diego. Lumipas ang ilang araw sa Bundok Tabor, nakita na ni Don Pedro ang Piedras Platas kung saan nakatira ang nag-iisang lunas ng haring may sakit, ang Ibong Adarna. Ngunit nagpahinga muna ang prinsipe sa ilalim ng punong ito. Nang dumating na ang Ibong Adarna at umawit ito, at ang prinsipe sa isang iglap ay naging bato. Sumunod naman si Don Diego, katulad ni Don Pedro, naglakbay din ito. Nang marating ang Piedras Platas, ito din ay nagpahinga. At nung dumating ang Ibong Adarna at umawit ng 7 awitin, ilang segundo, ang prinsipe naging bato. 3 taon na nang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang dalawang prinsipe. Nag-aalala na ang hari at reyna. Nagpaalam si Don Juan para hanapin ang kanyang mga nawawalang kapatid at ang Ibong Adarna. Pinayagan siya ng hari dahil wala na itong magawa sa kagustuhan ng prinsipe. Humingi ang prinsipe ng basbas sa ama at agad naman itong binigay ng hari. Naglakabya na ang prinsipe patungo Bundok Tabor. May nakita si Don Juan na matandang may leproso at ito'y naghihingi ng pagkain. Ngunit isa na lang ang natitirang pagkain ni Don Juan at ito'y ay tinapay na kanyang binaon. Ngunit kahit na nag-iisa na lang ito, ibinagay pa rin ito ni Don Juan. Sinabi ng matanda kay Don Juan ang direksyon kung saan may makita siyang isang kubo. Agad naman sumunod si Don Juan at nung nakita na niya ang kubo, agad siyang kunato. Binuksan ito ng matanda, ito ay ang ermitanyo. Pinapasok ng ermitanyo si Don Juan. Binigyan ng tinapay. Nagtataka si Don Juan kung bakit magkahawig ang tinapay niya at ang tinapay ng ermitanyo. Sinabi ni Don Juan kung ano ang pakay niya at sinabihan siya ng habilin kung paano makuha ang Ibong Adarna. Una, sa bawat awit ng Ibong Adarna, sugatan mo ang inyong palad at pigaan ng dayap. Tapos, hintayin mong makarulog ang Ibong Adarna at gamitin mong itali upang mahuli siya. Kasunod, gamitin mo itong tubig at ibuhos sa mga malalaking bato. Sumunod ang prinsipe. Nung nakita na ng prinsipe ang Piedras Platas, ay umupo siya sa ilalim ng puno.
Nung dumating ang ibong Adarna ay umawit ito. Ngunit hindi alam ng ibon na sa bawat ng kanyang pag-awit ay sinusugatan na ng prinsipe ang kanyang kamay at pinipigaan na ng dayap. Nang makarulog na ang ibon, agad namang tinali ng prinsipe ang ibong Adarna gamit ang sintas. Pagkatapos ginamit naman niya ang tubig at ibinuhos sa malalaking bato. Pagbuhos ng prinsipe, bumungad agad ang kanyang dalawang nawawalang kapatid. Nang makauwi na ang kapatid, hindi alam ni Don Juan na may binabalak pala ang kanyang mga kapatid. Binugbog ng magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego si Don Juan upang makuha ang ibong Adarna. Pagkatapos bugbugin ng magkapatid, kinuha nila ang ibong Adarna at umuwi sa Birmania. Tinulungan naman ng matandang lalaking uugod-ugod si Don Juan. Pagdating ng dalawang prinsipe sa palasyo, agad naman nilang ipinakita ang ibon sa hari. Natuwa ang hari nang gusto sa nakita, ngunit ito ay nagtataka kung bakit wala si Don Juan. Tinanong ng hari sa magkapatid kung nasan si Don Juan, ngunit ang sabi ng dalawa ay hindi daw nila ito nakita. Nung pinaawit nila ang ibon, hindi ito umawit at tila ito ay nawawalan ng kulay. Nagtaka ang lahat ng nasa Birmania. Nung nagamot na si Don Juan, bumalik na ito sa Birmania at sinabi ang lahat ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid. Kumanta na ang ibon at nawala na ang sakit ng hari. Nang makarulog na si Don Juan, may binabalak na naman ang dalawang taksil na prinsipe. Pinakawalan nila ang ibon. Pagkagising ni Don Juan, siya ay nagulat dahil nawala na ang ibong Adarna sa kulungan nito. Nagpa siya ang binata na hanapin ito. Pagising ng Hari at Reyna, sila ay nagtaka kung nasaan na si Don Juan. Lumipas ang ilang araw, pinahanap ng mga mag-asawa si Don Juan kina Don Pedro at Don Diego. Nung nakita na ang magkapatid, nakakita sila ng balon. Sabi ng isang prinsipe, kung matapang kayo, bumababa kayo nga dyan. Ngunit si Don Juan lamang ang matapang at ang dalawang prinsipe ay umatras. Si Don Juan ay bumaba sa balon. Pagkababa niya, may nakita siyang isang prinsesang maganda. Tinanong niya ito kung bakit siya nandun. Nang walang kaalam-alam ay may higante palang nagbabantay sa binibining si Don Juana. Agad namang sinabi ni Don Juan na pakawala ng babae, ngunit nais muna ng higante na harapin siya bago niya pakawala ng binibini. Nag-away sila at napatay ni Don Juan ang higante at malaya na si Doña Juana. Sinabihan naman ng dalaga ang prinsipe na iligtas din ang kanyang nakababatang kapatid na si Doña Leonora na binabantayan ng serpiente. Agad namang pinuntahan ni Don Juan at agad naman niya itong nakita. Nilabanan ni Don Juan ang serpiente at nahirapan siya sa napatayin ang nilalang, pero sa wakas napatay na rin niya ito sa tulong ni Doña Leonora. Agad namang nagpasalamat ang binibini. Umakyat na sila sa balon, ngunit ang singsing ni Doña Leonora ay naiwan sa balon, kaya binalikan ni Don Juan. Pagbalik ni Don Juan sa balon, pagkababa niya, hindi alam na puputulin pala ng kanyang mga taksil na kapatid ang lubid na hinawakan at sumusuporta kay Don Juan pababa. Nahulog si Don Juan at sina Doña Juana at Doña Leonora ay umiiyak sa nasaksihan. Pinilit ng taksil na prinsipe na sumama sa kanila ang dalawang binibini. Tinulungan naman ni Don Juan ng alaga ni Doña Leonora na lobo. Pagkabalik ng dalawang taksil na prinsipe sa palasyo, ay nagtaka ang hari at Reyna kung bakit may mga kasama silang dalawang babae at hindi nila kasama si Don Juan.
Ipinakiwanag ng dalawang magkapatid na ang dalawang binibini ay kanilang papakasalan. Labis na nanangamba ang mag-asawa. Nung sinabi ng mga taksil na prinsipe na pagkasalanan nila ang binibini, agad namang sumagot ang dalawang dalaga at sinabing hindi pa siya handa para makasal. Kailangan na muna maghintay ng mga prinsipe ng 9 na taon. Agad naman sumang-ayon ang hari sa pasya ng mga dalaga. Nang bumalik na ang lakas ni Don Juan, naglakbay na naman ito at nakita ang ibong Adarna na siyang nagsabi na huwag muna bumalik sa kahariang Birbania at pumunta sa bundok Armenia at hanapin ang minamahal. Agad namang sumunod ang prinsipe. Pagdating ni Don Juan sa bundok, nakita lang may naliligo na dalaga sa ilog. May nakita ang prinsipeng damit at kinuha niya ito at tinago. Walang alam ang prinsipe na ang nagmamay-ari pala ng damit na ito ay si Doña Maria Blanca. Pagkatapos maligo ng dalaga, nagtaka ito kung bakit nawala ang kanyang mga damit. Lumabas naman si Don Juan sa kanyang pinagtaguan at humingi ng patawad sa ginawa. Pinatawad din naman ito ng dalaga. Si Maria Blanca at Don Juan ay naging magkasintahan. Nung hihingi na sana si Don Juan ng pahintulot si Don Juan sa ama ni Doña Maria Blanca na si Haring Salermo, ay nagalit ito at hindi nagustuhan ng prinsipe. Binigyan ng hari ng 7 pagsubok ang prinsipe at kung malagpasan niya ito ay binigyan na niya si Don Juan ng pahintulot na maging sila ng kanyang nag-iisang anak. Nalagpasan ni Don Juan ang mga pagsubok sa tulong ni Doña Maria Blanca. Hindi ito nagustuhan ng hari. Tumakas sina Doña Maria Blanca at Don Juan sa bundok Armenia. Pagkatapos ng pagtakas ng dalawa, pinapunta muna ni Don Juan si Doña Maria Blanca sa ibang bayan at siya naman ay babalil ng Birbania at ayusin ang lahat, ngunit nalaman ito ni Haring Salermo at binigyan niya ng sumpa ang prinsipe na kung may babaeng kakausap sa kanya o may babae siyang kakausapin ay makakalimutan na niya si Doña Maria Blanca. Pagdating ni Don Juan sa Birbania, agad naman siyang niyakap ni Doña Leonora at kinakausap. Pagkausap ng binibini ay agad nang nakalimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca. Makalupad ang ilang buwan ay nagtaka na si Doña Maria Blanca kung bakit hindi pa rin bumabalik si Don Juan. Agad naman itong pumunta ng Birbania at harapin si Don Juan. Pagdating ni Doña Maria Blanca, naman niyang nakita si Don Juan at pinagalitan. At nung bumabalik na ang alaala ni Don Juan, ay naayos na ang lahat. Kinasal na sina Doña Leonora at Don Pedro at naging masaya naman sina Doña Juana at Don Diego. Kinasal na din sina Doña Maria Blanca at Don Juan.